Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. So mga trops, sa kakalabas nga lang po na balita patungkol sa next fight ni 3 Division World Champion Janriel Cuadro Alas Casimero, na ayon sa kapatid nito na si Jason Casimero aka Kuya Lods na may hawak ng official Facebook page na Cuadro Alas It's My Boy, ay tune-up fight na naman nga po ang sasabakan ng ating angas ng Pinas. Sa ngayon ay wala pang binabanggit sa kung sino ang susunod nilang makakalaban. Hindi rin po natin alam kung rank fighter ba ang plano nilang sagupain sa susunod. Kung titignan po kasi natin ang rankings ng mga sanctioning bodies, lalong-lalo na ang WBO, ay talagang wala pong pwedeng i-categorize as tune-up fight sa mga ito. Dahil bukod sa malalakas at dekalibre ang mga ito, ay karamihan sa kanila ay kakagaling lang sa impresibong panalo. Pero kung ang ibig sabihin ng kampo ni Casimero sa tune-up fight ay hindi ranked fighters ang makakalaban, kagaya ng last fight niya sa retired boxer na si former IBF Super Bantamweight Champion Yukinori Ugoni, ay mukhang hindi na maganda ito para sa ating angas ng Pinas. I-explain ko sa inyo kung bakit mga trops, pero una sa lahat ay iset aside muna natin ang kikitain ni Casimero sa laban as a benefits sa tune-up fight, dahil irrelevant naman ito sa kung anong vision at goal ng kampo nila, which is makalaban ang monster ng Japan na si 2 Division Undisputed Champion na Oya Inoue. Unang dahilan kung paano ko nasabi na hindi maganda sa estado ng karir ni Casimero ang tune-up fight sa isang unranked fighters ay sa kadahilanan kung matalo si Casimero ay siguradong lalagapak ang rankings nito sa WBO. Pangalawa ay kung sakali namang hindi impresibo ang pagkapanalo o di naman kaya ay mauwi na naman sa draw ang laban, ay posible na maungusan na naman siya ng ibang ranked fighter sa WBO. Kagaya ng nangyari noon sa rankings nila ni Doheny na from rank 3 ay naging rank 4 si Alas, na sa madaling salita ay nagkapalit sila ng pwesto matapos nitong makakuha ng impresibong panalo kontra sa undefeated na si Japhet Lee Liamido sa pamamagitan ng technical knockout sa round 1. Pangatlo ay ang impluensya na meron ng MP Promotions President Sean Gibbons sa mga sanctioning bodies na pwedeng makaapekto sa mga future matchmakings ni Cuadro Alas, dahilan para hindi makuha ang malalaking laban sa dibisyong ito. Maalala nga po natin na paglalabanin na sana sina Doheny at Casimero, ngunit ito nga ay naudlot dahil sa pambabastos ni Jason Casimero kay Gibbons sa pagsabing white dog at puting itlog na nakaamoy lang ng pera. Magiging mahirap ang journey na ito mga trops para sa kampo ni Casimero, ngunit sana ay masaksihan pa natin ang ating angas ng Pinas sa mga malalaking laban sa Super Bantamweight Division, dahil kung hindi at panay tune-up fight na lamang ay dito natin masasabi na nasayang lang ang huling taon ng karera ng ating pambato. Kung nagustuhan nyo ang balita na iyon mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.